Good day, vegan! Good day, mga kabeshi! Welcome po sa show na kung saan kabataan bigyan nyo ang bida dito. So for today's episode, ang episode na ito ay tungkol sa isang mahiwaga, ma-makeup at nakakatuwang costume ng mga kabataan ang ibibida nila dito. So, wag na kayong magpapatumpik-tumpik pa. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo! So, welcome back mga kabeshi at ayan, andito na ang ating panauhin for this episode. But before that, ano ang cosplay? Cosplay is an activity or a practice of dressing up as a character from a work of fiction such as comic book, video, television show. Like, ginagaya nila or pinoportray nila isang character ng mga superhero or mga sikat na mga animated looks. And start na natin kilalanin sila, ang winner ng ating last Ranyag cosplay winners. So, start na natin kay Miss Panda. Char! So, anong pangalan ni Miss Panda ngayon? Star po. I am cosplaying Trapper Carlo from One Piece. Oh, One Piece. And si Kuya? I am Redly po. What? Redly po. Redly? Yes po. Redly Rodrigo. Rodrigo. Yes. Oh, Redly Rodrigo. Yes. Ang hirap ng mga kabeshi, ang hirap ng mga pangalan. Redly Rodrigo. So, Miss Star, taga saan po si Miss Star? Puro Kadakal Vegan City. Oh, si ano naman si Red? Ako po ay taga-poblasyon sa Domingo, Ilocos, sir. Oh, so ilang taon na kayo mga ano? Siyempre mga bagets na kayo, pero ilang taon na kayo? I'm 21 years old. And 19 years old po ako. Oh, so may we know who is your proud parents? My parents po ay sina Mami Leia and my Daddy Mar. Laging nakasupport sa akin during my competitions po. And for me, my mom is Beda Marie Fabrica and my dad is Pedro P. Fabrica na palagi din nakasupport sa akin. Oh, shala naman. Sana all sumusuporta. Father! Keme lang tayo support dyan. Keme lang mga kabeshi lang. Keme lang tayo. So, Star, taga saan ka? Sa taga... Purok Adakkel. Yes po. Bigan yun, Yes, Purok po. Adakkel. Katabi ng Purok Kabasi. Char. Yes po. Oo, tama. Automatic yun. So, si Rodrigo ay... Poblasyon. Poblasyon. Bigan. Poblasyon sa Domingo po. Santo Domingo. From the land of Saint Dominic. Keme lang sa Saint Dominic. Bakit, Red, bakit mo naman nagustuhan mag-cosplay? Nag-accidentally lang po ako na nag-cosplay. So, it was 2022, last year lang po. Habang nag-scroll po ako sa Facebook is meron pong napadaan sa newsfeed ko na isang information tungkol sa cosplay competition and mangyayari po yan sa Tito Bird. And nagka-interest po ako, why not sumali ako sa ganitong cosplay event? And meron naman akong like instinct sa pagko-costume. And yun na nga po, trinay ko, nag-register ako sa Tito Bird and nag-register ako sa Tito Bird and sinimulan ko nang gumawa ng mga costumes ko. So ang ginawa ko pong costume is yung sa Encantadia, si Mash na Akil, yung armor niya. So I use cardboards, yung mga recycled materials pa. And hindi naman ako binigo ng Diyos. Nagkaroon naman ako ng runner-up nung sumali ako sa cosplay competition doon sa Tito Bird. Oh, so sino yung asawang Tito Bird? Tito Bird ako. Di ba? Bigla ko napaisip ko. So, Red, how's the experience sa Ranyag cosplay ngayon? Ang experience ko po sa cosplay competition dito ang experience ko po sa Ranyag cosplay competition is sobrang saya. Habang nagpe-perform po ako is nag-enjoy po ako and also during competition is natututo po ako na pwede kong i-apply sa mga susunod na competition ko and unexpected po yung pagka-panalo ko. Hindi ko po in-expect na mananalo po ako sa ganitong competition. Yun lang po. Oh, shala naman. Sa mga unexpected, dyan mo nalalaman kung anong talent at skills na lumalabas sa iyo na hindi mo alam. So, dumako naman tayo kay Miss Star. So, Miss Star, ano naman masasabi mo na ikaw ang cosplayer of the year ng Ranyag 2023? So, for me, it was really unexpected kasi sa pagod rin sa school, sa load of work na ginagawa, ay naihabol ko yung costume ko. So, hindi ko rin naakalain na mananalo ako kasi yung ginawa kong skit nun, Kabeshi, hindi, parang
on the spot na lang talaga. So parang nawawalan na ako ng oras, tapos in-enjoy ko na lang talaga yung moment na nandun. So thankful din talaga. Shala naman. So kwentuhan mo naman ako kung paano ka nag-start sa pagiging cosplayer mo. So I started cosplaying since grade 7. Grade 7? Di ba talaga, no? Mga bata. So, noong grade 7 ka, ano yung mga first characters na kino-cosplay mo? Naalala mo pa ba? Yes po. Sino So, sila? ang pinaka-first talaga na kinosplay ko nun is yung si Trasex. Trasex? Yung si Draw Ranger ng Dota. Hindi ako familiar, hindi ako nagdodota. Hanggang ML lang ako. Kasi po yung mama ko, napasok po ako sa cosplay industry kasi yung mama ko gusto niyang parang pinupush ako sa mga bagay na ikaka-confident ko. Yung parang ibuboost yung confidence ko, ganun. So, baka mahilig din si Mother mag-Dota. Parang ay pinupush ka cosplay, di ba? Ay, Mother, Dota well. Dota well. So, ikaw naman, Red, ay nasabi mo na pala kanina, so last year ka lang nag-start. Yes, so, Kabeshi. sino yung unang character na Kinosplay ko. Siyempre yung siyempre yung sikat na Encantadia, yung si Mashnakit. Oo. Yun yung kinosplay ko. Encantadia sa TV program. TV program. Sa Channel 7. GMA. Okay. Mga Encantadia, yung 4 sila, di ba? Ay, hindi! Lalaki po yung Sila Angel Roxine. Yes, naalala ko na. So, Encantadia. Ay, hindi. Kabeshi. Lumalayo. Parang pumunta tayo sa Mahika. Mahika na yung naiisip ko na mga Kabeshi. Kaya nagbabalik ako ulit, kaya hindi ko masyado kapado ang mga questionnaires natin. So, as a cosplayer, joining cosplay convention, ano ang pinakamalayong lugar na sinalihan nyo? So for me, natry ko na pong sumali sa, hindi siya competition kumbaga, parang experience na event sa Manila po. Last lang po nung Conquest. Ay, yung... itong Conquest na to. Yes po. Marami kong friend ko. Si Yes. si Sawadi, si Univex. Ay, kilala mo? Hindi po. Para malayo. SMX? Opo. SMX. Mga kaibigan ko nandun. Nagbebenta ng mga potion. Diba? Dayo mo ba yun? Oo, yung mga ang naalala ko yung boot niyang red, tapos may electric ball siya. Ay, parang nakita ko yung... Boot niya na kulay red na velvet. Oo. Friend ko yon. Ay, Sawadi, shoutout sa'yo, Sawadi. I miss you. Ilang araw na tayo hindi nag-chika, super busy ka. So, ano ang mga naging experience nyo sa mga competition? Ay, before that, ikaw naman, ano pinakamalayong competition na salihan mo? Ang pinakamalayong nasalihan ko na competition, syempre dito po sa Bigan. And first time ko pong sumali sa Ranyag Cosplay Competition. Oo, Ranyag. So, sa Lidem, ay, charing. Wala palang Lidem dito sa Bigan. So, ano yung mga naging experience nyo sa competition? Ano yung mga very unforgettable memories? Ay, unforgettable events and basta events, ganun na lang. So, for me po is yung... Actually, di ba, halos 10 years na po akong nagka-cosplay. Ngayon lang din po ako nag-champion. This is my first award po na nag-champion. So... Iba naman Kabeshi, palakpakan naman natin sila. Thank you so much. Oo, yes. So, parang unforgettable siya kasi parang yung nabalik yung yung hirap at pagod ko. Pati na yung puyat ko sa paggagawa ng costume. So, parang na-reciprocate niya yung award na yun. So, very thankful din ako. Kay Red naman. Ano yung kasi yun dahil? Sige. So, sa'yo naman, Red, ano yung mga unforgettable competitions and unforgettable moments nung sumasali ka sa mga competitions? During po sa mga competition, habang sumasali po ako, yes, talagang nag-e-enjoy po ako and sobrang saya ko po. Ina-enjoy ko pa lang po yung moment tuwing nagpe-perform po ako sa stage. And ang unforgettable experience ko po sa cosplay competition is yung first time kong sumali sa Tito Bird. So, doon po kasi nagsimula lahat eh. Doon po nagsimula yung journey ko sa pagiging cosplayer. And hanggang ngayon, thankfully thankfully ako dahil hanggang ngayon is cosplayer pa rin ako. And 1 year na akong cosplayer ngayon. Oh, shala. Actually, ako
tatry ako mag-cosplay, pero ang kino-cosplay ko is more on elf. Oo, yung mga tank build elf. O, diba? Ay, talaga nag-order ako yung mga tenga-tenga, tapos yung mga wigs na talaga ang hahaba, nag-order talaga. Okay, pinipikitan ko, oh my God, sabi ko, ang mahal-mahal ng mga wigs, ang mahal din ng mga costumes. And dapat kung kayo na cosplayers na hindi kulang sa budget, iba talagang utak ng mga cosplayers. Ang galing nila mag-improvise. Talaga yung tray ng itlog. My God, nakikita ko ginagawa nila mga backpack. Nagawa ko lang yung headpiece. Ay, okay. Yung mga gano'n, meron din yung yung friend ko si Sawadi, yung mga ganito niya, nakikita niya sa ukay-ukay. Tinatastas niya. Tapos dinalagay niya sa mukha. Ano to? Sabi ko gano'n. So, ang mga cosplayer talaga ay very versatile. Very creative sa mga lahat ng bagay. Malay nyo, yung TV, binasag-basag nila. Ganun. Mirror ball, di ba? Oo. So, si Red, any other talent na pwede mong i-share sa mga kabeshi? Kabeshi, ang talent ko po at ang ibang talent ko po is pagdodrawing. So, mahilig po akong mag-drawing. And yun po yung ginagawa ko pong pastime. Yes po. Pagdodrawing po talaga yung talent ko. Oh, shala. So, ano yung drawing mo through ang mga gumagamit ka ng pencil or more of charcoal? Charcoal and pencil po. Bale, nagdodrawing po ako ng mga mukha, yung mga portraits. Yes po. Marami din akong kaibigan ng artist din. Taga Pampanga. Mga sila, kalimutan ko. Sa sobrang rami ng TikTok friends ko talaga. Meron teacher, merong mga cosplayer. Yung iba nga, ibang bansa, yung iba nagpe-painting. Talaga ang dami, ang lawak na nakikilala, circle of friends sa anong TikTok talaga. Doon ako noong pandemic, doon ako lumarga na maging maging ganito ka talak ng talak, tanong ng tanong. Doon nila ako nakilala sa TikTok, oo. So, and sa'yo, Star, balita ko, mahilig ka daw sa crochet. So, ikaw ba ay gumagawa nun? Or ginagawa ng iba? Chart! Ginagawa ko, diba? Kaya natanong ko tapos babalik ko din nag-question. Diba? So, yes po. Ako po yung gumagawa ng mga crochet ko. Actually, ako rin po nang gumawa ng hats. Inspired by Panda. Yeah. Yes. Pero alam mo, actually nakakita ako ng isang TikTok live na nag-crochet siya ng as in ball gown. Yes po, pwede po. Pero ano siya, need po ng maraming yarns. So, it's kinda costly din po na bumili ng yarns kung tutukasin, lalo na yung mga big projects. Pero madali lang po talaga mag-ganti. Actually, nasubukan mo yun. Siguro mga 20 nag-ikot na gano'n. Ay, ayoko na. Hindi ko na tinuloy. Nandun sa bahay, nakatambak. Talaga hindi ko passion yung mga ganyan, yung mag-crochet. So, ano naman inspiration mo dito sa ano mo? So, actually, itong hat ko is from anime po talaga. Si Trafalgar Lago Waterloo from One Piece. Nice. Sino to? Yung ano? Yung alaga nila? Hindi po. Ano po siya? Another character. Ay, siguro hindi ko napanood na yun. Ay, sorry, hindi ko napanood na yun. So, Star, balita ko rin na na-try mo natin sumali sa Kanawilan kasama ang pet mo. Ano yung competition na sinalihan mo nung Kanawilan? Pet show po. Pet show? Yes. It was unforgettable experience kasi matanda na din yung dog namin. So, parang binibigyan namin siya ng time to enjoy. Kasi hindi namin siya nilalabas. Pag nilabas kasi po namin siya, parang may dumadapo sa katawan nila na nagkakos ng irritation sa skin. So, bihira lang talaga silang lumabas. And natatakot din kami na baka kung anong mangyari sa kanila. Kasi ang hirap mag-alaga ng aso, kabeshi. Lalo na pag nasa labas, tapos magpapamper. Parang nag-aalaga ka rin ng bata. Yung aso nga namin sa bahay, parang kakadating niya lang last month, screen dog food talaga, naloka ako. Iba talaga ang gastusan ng mga aso. Pinapampers, tapos sa amin kasi bawal na yung nagdudumi sa halsada. Talagang kailangan mo, nakasunod ka with dustpan. Yes. Naloloka ako dun sa mga gano'n. Ang dami mo rin bit-bit yung mga
gagamitin niyang inumin, Oo. ganun. Na-try ko na din dito sa Saan dito? Saan ko siya pinasya? Sa diversion. Opo. Pero yung hand carry ko na may tubig siya at yung inumin niya talaga. Lokan itong mga aso na to. Oo. Baby na talaga. Baby Oo. So, anong breed ng dog niyo? Dachshund. Dachshund. Ayun. Yung maliit mo na pahatdog. Yung parang nga hotdog. Ikaw naman nahilig ka ba sa pets, Red? Yes po, meron po akong pet doon sa bahay, aso po. Aso. So, anong pangalan ni dog? Bauning po. Bawning. Bauning, yes po. Uy, hirap ng mga pangalan ngayon ng mga alaga Bawning, natin. yes po. So, ikaw naman, Star, anong pangalan ng pet mo? Boa and Chappy. Oh. Yes. Anong pangalan ng... yung pangalan ng yung aso ko, si Shashi. 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 Oo, Shashimi. Tapos yung pusa, may pusa din ako. Ang pangalan niya, Balmon. Ay! Kasi nung maliit siya, hindi ko alam. Ikot siya. O sige, Balmon ka na. Ayun. Ay, yung pusa ko yung Diyos ko. Kung ano-ano inuuwi sa bahay. Minsan may daga. Alala ka na talaga. Oo. Yan na talaga. Daga. Tapos, one time nauwi siya ng ahas. Ganyang kahaba. Naloka ko. Hunter pala yun. Oo, sabi ko, gano'n ako. Pinapagalitan ko na lang. Pinapalipad ko yung chinelas. Kasi ayoko ng daga. As in, dinidikit niya sa akin. Minsan, umaakit na talaga ako sa lababo. So, bumalik tayo sa inyo. Napunta na sa akin. So, si Red at Yes. Star still studying pa ba? Yes po. So, anong course niyo? Ako po, BS Agribusiness po. O, agribusiness. Ikaw Yes. naman, Star. BSBA. O, di Business ba? ad. Paisip ko, parang nawala sa Bakit niyo naman napili yung mga courses niyo? Naka-align ba to sa gusto niyo gawin in the future or what? Ako po kasi is third choice ko lang po yung BS Agribusiness. First choice ko po is architect pero kulang po sa budget. Walang po budget eh. And second choice is yung fine arts. Pero nag-third choice po ako which is BS Agribusiness. So pinili ko po itong course because gusto kong pag-aralan yung mga field ng agriculture and business. So gusto ko pong matuto kung ano yung mga iba't ibang crops, kung paano i-handle, kung paano yung mga protection nito, and also sa mga animals kung paano mag-breed. And balang araw gusto ko rin pong magnegosyo ng mga animals like poultries, piggeries, ganun po. Yes. O, ikaw naman, Star. Ano naman course mo? BSBA. O, di ba kakatanong ko lang? Business ad. So, bakit business ad ang napili mo? So, actually, gusto ko pong magpatayo ng sarili kong business. So, what kind of business ang gusto mo ipatayo? For now is, ang naisip ko lang dito is crochet. Oo, talaga. Pero hindi man talaga yung crochet na yan. Nakikita ko palagi sa TikTok. Kung hindi crochet, nakikita ko cosplay. Kung hindi cosplay... It's your sign. Oo, sabi ko, oh my God. Alam mo, meron yung one time na may gumaganon-ganon sa TikTok. Ay, yung mga AI? Oo, pero na-appreciate ko yung mga nagko-cosplay. Pero meron yung iba talaga ng babalahura na, di ba yung may face mask butas sa mukha? Ay, alam ko yung Parang CRR. Oo, parang, kaloka itong mga to kung hindi wala nang magawa sa buhay. So sabi ko, kung ikaw, gagawin mo yung sa TikTok, ano yung cosplay gagamitin mo pag try mo yung gagawin sa TikTok? Siguro si Uta ng One Piece. Oh, siya. Ikaw naman, Red. Kung ano po yung i-cosplay. Kaya mo ba mag-cosplay na gumaganong ka lang sa live? Thank you for the heart, guys. Siguro po, kakayanin na po. Kakayanin para sa points. Sayang din naman yung points mga kabebe. So, kayo ba may mga grupo kayo sa school or any extracurricular activities na mga groups? Yes po. Yes po. Ano yung mga yun? So, sa cosplay community, meron po kaming ICOS na Yes. group, which is Ilocos Cosplayer Society. Yes po. Founded by Ate Johanna. And the Vice President po, Ate Star. Congrats naman, palakpakan na. Isa na naman mga president Yes, cosplayer ng Migan. So, kung kayo ba ang gumagawa ng nyo? Mga costume nyo? Ako po Yes. main. Ikaw, Star, ikaw yung gumagawa? Yes po, ako po yung gumagawa. So, for a cosplayer, so how many coins do I need? Charing. It takes how many hours or days sa paggawa ng isang costume? How many hours kayo? So, bale, nakadepende po yan kung anong costume yung gagawin. So, yung
cosplay ko, which is si Denji from Chainsaw Man. Umabot po ako ng more than 1 month to make. Tapos rush lang din po siya. Ang hirap naman yun. Talagang, sa bagay, pag cosplay mo, dapat super detailed. Oo. Yun ang criteria talaga ng mga cosplay. Tinitingnan mga, kahit sa gilid ka na talagang Sino yung mga nagiging judge usual dito sa Bigan na mga nag-judge ng cosplayer? Ang last po is si Ate Hazel. Hazel? Cosplayer din siya? Oo po. Siya lang. Meron na bang mga judge dito ng may mga judge ba na labas sa Ilocos Sur? Subukan niyo na ba yung gano'n? Siguro I consider si Ate Johat po na kasi hindi naman po siya I mean taga Manila na po siya now. And may one time na dumayo siya dito sa Bigan para lang maging judge po ng cosplay competition. Okay, Star Red. Sa mga free time nyo, ano yung mga usual yung ginagawa nyo pampalipas oras? Star, dinig ko streamer ka daw. Yes po, I am a streamer. Nag-start po ako nung pandemic actually. Dahil na rin sa, syempre nakakulong lang tayo, so need ko din ng, kumbaga, mapaglilibangan. So, mahilig din naman ako sa video games, mahilig din naman ako ganon-ganon sa harapan ng computer. So, nag-start ako na maging streamer din. So, ano ang ini-stream ni Star? So, ang dati ko pong ini-stream is Valorant, syempre. Ay, Valorant. Yes po. Valorant. Okay, may barin-barin pala yung naalala ko. Tapos mga survival, ganon, zombies. Iba talaga yung mga, zombie na naman. Hindi ako makatulog pag zombie na. Alam ko yung recently na uso ngayon na nilalaro sa stream. Farlight. Oo. Na-try ko din. Kaloka yun. So Red, ikaw naman, Yes. ano yung mga pampalipas oras mo? Siyempre po pagdodrawing po, and kapag wala pa akong ginagawa, siyempre nagdodrawing ako. お前はもう死んでいる。 And may mga clients na nagpapadrawing sa akin. So ang ginagamit ko po sa pagdodrawing is charcoal and graphite. So sa mga hindi po nakakaalam, mga kabeshi, is isa po akong charcoal and graphite artist. Graphite. Yes. Lapis yun, no? Lapis, Ano tapos yung graphite? Graphite. Okay. Graphite. Lapis pala yun. So yun, automatic pag nagpapadrawing sa'yo, may bayad na yung mga yun. Yes po. So ano yung for example, may magpapadrawing sa'yo ganito, magkano yung minimum ng ganito? Depende ba sa ano? Depende po sa size, depende po sa detail ng mukha, ng suot, ng damit, ganun po. So ano yung pinakamahal na pinagawa sa'yo? Yung pinakamahal po is yung family portrait. So, apat po sila and binayadan po nila ako ng magkano po yun? 1.5. Yes. Uy, Yung 1.5. ay ano na yun? Mura lang Mura siya. na yun. Kasi actually, natatry ko din yung mga nagpapadraw minsan, mga libo-libo yun. Sa 4 na tao na yun. Opo. Yung si... Pero isa lang po na kapan yun. Isa Na po. paper. Yes po, tapos 4x8? Ba't nga doon? 8.3 size po. 8.3? 8.3 size. Parang magkahalong 8.5 times 8.5. Yes po. Kung ako, magpapadrawing ako isang ganito, puros picture ni Kuya Eric. Magkano yun? Estimate ko po baka, hindi ko po alam. Puros nakatayo siya. Yung pagkabata niya hanggang pagkaano. Hindi ko pinata. Alam mo kayo, 1,000. Kada tao 1,000. Di ibang ilan yun. Kada edad, o di ba? So, kayo naman being a cosplayer, ano yung pinaka-favorite nyo na kino-cosplay nyo? Ano yung pinakamahal na costume na ginamit nyo?
So, for me, ang pinaka-favorite ko na kinosplay is si Reyna ng Valorant. Si Reyna yung ano? Yung may bulag na. Yung kulay violet. Ay, oo, yung may pinapalipat siyang ano? Oo, na mata. Blind. Nakakainis yun. Pag yun, binato na sa akin, talagang namamatay na ako. ay, mga kabeshi, yung words ko ay is sa pang Valorant lang yun, ha? Baka mamaya, no malice. Charing. So, ikaw naman, Red. Yes. Ako po yung pinakamahal na cosplay ko. Ay, pinakamahal ba? Yes, oo. Yung pinakamahal na cosplay ko po is si Ghost Adriel, yung sinali ko po sa Aranya Cosplay Competition. So, una ko pong sinali yun sa Tito Bird and thanks God, nag-champion po ako doon. And susunod sa costume competition, pero di pinala pero ayos lang. Tapos dito sa Aranya, sinali ko na naman. And yun na nga, thanks God, nagka-runner up. Oh, shala naman. So, kayong mga being a cosplayer, ano yung pinapangarap niyong event na masalihan sa cosplay world? So, para sa akin is yung ESGS. Yeah, yes din sa akin. Saan Yung yun? sa Manila din po. Para po siyang Like, laban na. conquest, parang conquest din po siya. So, nag-gather po doon yung mga content creators na sikat, yung mga cosplayers din na sikat, yung mga other cosplayers na dadalo. Yung mga pro na doon. Oo, yung mga pro. Sila Aloja. Oo. Ano yung mga usually ginagamit? Meron na kayo one time eh. Ay, ayoko ng ano yun. Pero kasi nag-live kasi yung friend ko, si Uni. Talagang iba yung mga atake sa SMX. Yung Opo. huli. Talagang meron yung may si girl, may ginaganon siya. Tapos yung gagawin niya. Parang Ay. alam ko yun. Si girl, alam mo yun siguro. Oo. Very sikat na sikat siya. Ang daming pumipila dun sa booth niya. Si Charis ata. Oo. So ikaw, may balak ka din pumunta dun sa SMX? Yes po, yun po yung pinapangarap ko na salihan ba ng araw. So ayan, nasa Holita tayo na Holy. Iba tayo, nagiging Chinese tayo minsan. Mga ano. Ay, hindi ako nang babash mga kabesya. Keme ko lang yun. So nasa huling katanungan na tayo. Yes. So, in case na dito gaganapin ang MLBB Bangbang, tama ba? ML Bangbang. ML Bangbang. Bangbang na yun. ML Bangbang. Yes. MBB? Yeah. Mobile Legends Bangbang. Mobile Legends Bangbang. MLBB. Yes po. Mobile Legends Bangbang. Tapos LM. Yung pass. Andito na tayo sa huling katanungan. Nakalimutan ko na naman ang mga tinatanong ko. Mobile Legends Bangbang. Tapos MLBB. Tama? Yes. Okay. Okay mga kabeshi, andito na tayo sa huling katanungan natin. So, in case na dito gaganapin ang Mobile Legends sa Bangbang. O, di ba? Correct mo na. Correct na siya, guys. MLBB. So, ano ang gusto nyong i-cosplay in the future? So, para sa akin si Chang'e. Chang'e. Ay, Yung may moon. Oo, yung nakakainis yun eh. Maglalambitin ako. Lalang- Mag-magic sarap ako. Iba talaga yung gumagano mo. yung bubbles yun, yung kakalat-kalat, Oo, kakalat nakakainis. Oo, pag yun ang kaharap mo. Magic sarap. O si Rex naman, ano namang ML player? Rex or Red po? Ay, Rex. Sino si Rex? Ay, shout out si Rex! Sino si Rex? Shout out Sino sa'yo. yun? I remember you. And you don't remember me na. Charing, keme na. Ako po si Balmo. Balmo. Baka pa yung pinapatamaan mo ko doon sa part. Hindi ako umiikot, pare. Yung umikot. Bakit si Balmon naman? Gusto ko umikot-ikot. Katulad pinapaikot na sa'yo. Ay! Ay, Grabe naman. may nagpapaikot na ba? Meron po. Sana all. Ika? Meron na siya. O, di ako din nga ngayon. Shoutout kay Rex. Papaikot-ikot tayo. With Mary Gorong. Charis, tingong, hindi na tayo nakakatapos. So, eto na ulit. May huli pang katanungan. Ano pangalan mo? Char Advent. Ano ang mga advice mo sa mga kabataan na Grabe gusto naman. din maging kagaya nyo? So, sa mga aspiring cosplayers,
pinapakauna ko na po sa inyo na ang cosplaying is very expensive, Yeah. kumbaga. So, kung wala kayong budget, you can use your creativity na gumawa ng props, ng clothes, ng costumes from scrap. So, ang masasabi ko lang is get out from your comfort zone. Yes. And face your fears, tapos maging sino ka lang, yun lang. Sino ka na? Ikaw naman, Red. Ako po at mga best advice ko sa mga aspiring cosplayers is consider nyo po yung budget nyo. Talagang, gaya ng sinabi na Ate Star, talagang napaka-expensive ng cosplay. And kung meron, and kung creativity, kung ma-creative naman po kayo is pwede kayong mag-DIY ng mga costumes nyo, like sa mga ginagawa ko noon na gumagamit po ako ng mga cardboards para gumawa ng mga armor. Consider nyo po yung budget. So second one is yung dapat confident lang kayo, and isipin nyo pag sasali kayo sa mga cosplay competition, dapat isipin nyo na parang inyo yung stage and ibigay nyo lang yung best nyo. Ganun po. Yun lang po yung advice ko. Budget, tapos kapag sasali sa cosplay is yung confident. Yun na. Ayun lang pala. So, ayan, before tayo ma-end itong episode na to, mag-plug na kayo yung mga Facebook, Facebook, YouTube, and mag-plug ka na din yung mga mga gusto magpa-drawing sa'yo, sayang din yun. Ako po yung Facebook account ko is Redly Jaramillo Toralba Rodrigo. Meron po akong Facebook page which is Hardinerong Artist. Doon po nakapost lahat ng mga drawings ko. And sa lahat po ng mga gustong magpag-uwed sa akin, affordable lang po. I-message lang po ako sa account na Redly Jaramillo Toralba Rodrigo, and agad-agad po akong magre-response sa inyo. Yun lang po. Kay Star naman. So, ang Facebook ko is, my personal account is Star Fabrica, tapos ang Facebook page ko is Byol, B-Y-E-O-L. And also follow me on Twitch. It's me, Star, with 4 na R. Tapos sa TikTok is Fabrica Star. Yes po. So ako guys, mga kabeshi, follow nyo din ako kung gusto nyo kayo follow. Kaya wag na lang. Kevin lang. So, ayan, mag-shoutout na kayo. So, shout out sa aking family, sa mother ko, si Mami Beta, si Daddy Bobit. Thank you so much for supporting me sa lahat ng gusto kong gawin, kahit na parang nawawalan na tayo ng oras sa mga bagay-bagay, sa mga responsibilities. Thank you so much for being there. Tapos sa mga friends ko, hindi ko na kayo iisa-isahin, alam niyo na kung sino kayo. Thank you so much sa suporta nyo and sa pagbigay ng confidence na sa pagbibigay ng confidence and advices. And lastly, to my jowa, Jaira Jupta El Mejia, thank you so much for your support, and yun lang. Shout out yung jowa mo. Ako naman sa lahat, isa-shoutout ko po yung mga proud parents ko. So, lagi po silang nakasupport sa lahat ng gusto ko, which is my Mami Leia and my Daddy Mar. And also, yung si grandmother ko, is Lola Edredin, na laging sinasabi na, kaya mo yan, anak. Go lang, laban lang ng laban. And, syempre, to my jowa, to my jowa, who is Jane Tadena, na laging nagsasabi, kaya mo yan, love. Laban lang ng laban. And sa mga friends ko, shoutout din, hindi ko na isa-isahin. And shoutout sa organization namin ng ICOS, ang Ilocos player ng Ilocosor. And shoutout sa shoutout sa school na pinag-aaralan ko, ang ISCC. And lastly, may shoutout ko ba eh? Alam sa'yo. Balik ko. And lastly, yung isa-shoutout ko is yung hindi ko nasabi mga relatives ko. Laging nagsasabi, hindi ko na isa-isahin, laging nagsasabi na proud sila sa akin. Yun lamang po. Salamat. Shala ka, ay SCC ka? Yes. So hindi mo ka nakikita sa kalsada. Malapit lang yung bahay namin doon sa school. Hindi po. Yung mga chessboard. Hindi po ako pumupunta. Hindi ka saan ka dumadaan pag entrance ng ISCC? Doon po sa mismong front. Hindi mo nakikita, ay baka hindi ko bumababa dun sa ano.
Yung mababa sa one way. Kasi basta pag may nakita ka yung chess, yung mga rock at yung mga sa harap ng bahay namin, yung inanod, Yes. doon yun ang bahay namin. So, maraming salamat sa mga sa mga tuluyan. So, thank you guys, Star and Red, for gracing our show. And sana in the future, magkita-kita tayo and magkita tayo sa labas. And ano pa ba? Ano pa ba? Congrats in the future sa mga sasalihan yung contest. Thank you. Thank you, thank you. So ayan mga kabeshi, walang muna maglilipat ng channel dahil sa pagbabalik natin, makikita natin ang konting video clips nila Red at Star sa pagbabalik ng Rise Up Bigenyo. So ayan mga kabeshi, nakita natin kung gaano kaganda at kagaling sila Red at Star. So ayun, iba talaga ang mga kabataan ngayon. Iba ang mga atake nila sa mga talents nila. So maraming ulit salamat sa inyo, Red at Star. And gusto ko pong kunin pagkakataon na to na magpasalamat sa ating Mayor na si Jose Bonito Singson Jr., Vice Mayor Randy Singson, City Councilors, Department Heads, and city employees, Sepo Fam, TV Vegan Production, producers, editor, and cameraman. And don't forget to subscribe our YouTube channel, TV Vegan Production, and ring the bell for more updates. And also follow our Facebook page, TV Vegan Production, like, share, mga kabeshi. And shoutout sa akin lola dyan na magpagaling ka ulit, medyo nanghihina ka naman, pero kaya natin yan. Dyan natin. Shoutout sa aking mga kaibigan, sila Mariela, sa aking kapitan na si Chris Peredo, Kagawad, Ian Carl Peredo, Maggie, Folier Regua, Ian Carl Peredo, and Joe Ed Solomon. So ayan mga kabeshi, maraming salamat sa pagsusuporta sa aming show. And see you ulit next week, dito lang yan sa Rise Up Bigenyo.